Tayo po ngayon ay nasa day 113 ng ating morning devotion. Matatagpuan po sa 2 Kings chapter 2 verses 1 to 12. Yan. 2 Kings chapter 2 verses 1 to 12. Ating pong title ay Manatiling malapit at tapat. Stay close and faithful. So muli isang magandang umaga po sa ating lahat. At ko alam kung okay itong record natin live, no? Wala ko nakikita, pero ganun pa man ay aking itutuloy. So sa araw po na ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol kay Elijah at Elisha. At gusto ko pong ibahagi sa inyo yung maikling kwento tungkol sa napakalagang katotohanan tungkol sa isang pagiging alagad o ang mga taong ginagamit ng Diyos ay kinakailangan manatiling malapit, tapat at nanatili hanggang wakas. Dito po sa 2 Kings chapter 2 1 to 12, mababasa po natin na magkasama sina Elias at Eliseo na naglalakbay mula sa Gilgal patungo sa Bethel, papunta ng Jericho at sa Jordan, na kung saan nga po ay kinuha doon ng chariot of fire si Elijah. At sa kanilang paglalakbay ni Elijah at ni Elisha, sa dan ay sinasabi ni Elijah kay Elisha na ang sabi niya na stay here, no? Tumito ka na lamang. Pero sa 3 beses na pagsasabi ni Elijah ng ganun kay Elisha, 3 beses din siya sinasagot ni Eliseo nang sabi niya habang buhay ang Panginoon at habang ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan. No? 3 times, no? Kasi nga po palipat-lipat sila ng lugar. Ito po yung tinatawag natin isang puso ng isang tunay na disipulo. Tulad ni Elisha, hindi siya naghahabol ng anumang posisyon. Hindi siya naghahanap ng madali ang paraan. At hindi rin siya interesado sa ano pa man, sapagkat siya ay nananatiling malapit kay Elijah hanggang sa dulo. At ang kanyang sinasabi, habang buhay ang Diyos at habang buhay si Elijah ay siya sasama dito. Ito yung pinakamagandang maaari natin makitang lessons sa discipleship. That God forms us through the journey before He entrusts us with responsibility. Na tayo ay hinuhubog ng Diyos sa isang paglalakbay o proseso bago niya tayo pagkatiwalaan ng responsibilidad. Kasi nga po, yung Gilgal, yung Bethel, yung Jericho at Jordan, ito ay nagpapaalala sa atin na si Elisha mismo ay dito ay hinubog sa mga journey na ito. Kaya nga po yung tinatawag natin paglalakbay na ito ni Elisha kasama si Elijah, ito po ay hindi basta-basta, hindi ito basta nangyari o random, no? Ito po ay isang pagbubuo, formation, isang pagsasanay, training para dito makita rito po at mahubog nga po si Elisha para maging isang disipulo. At kung saan sa Jordan ay kinuha si Elijah ng isang chariot of fire, dito palang natanggap ni Elisha yung kanyang reward sa pamamagitan ng balabal o ng coat ni Elijah, na nagpapatotoo na ang kanyang hiniling na double portion ng spirit ni Elijah ay mapunta sa kanya. Na ang sabi ni Elijah, kung ako ay matagpuan, ma-witness mo sa aking pagkawala, sa aking pagkuha ng aking Panginoon, doon mo makikita yung iyong reward. So hindi natin, no, kung ating papansinin, hindi ito basta dumating yung reward na ito sa kanya.
ito ay dumating na kung saan napatunayan yung kanyang katapatan. Ganyan din po ang pamamaraan ng Diyos, no? Tayo po ay tinetest, katulad kung paano tinest ni Jesus si Peter nung sa kanyang failure ng ipagkanulo niya ng ating Panginoong Hesus 3 beses. 3 beses din siyang tinanong ng ating Panginoong Hesus, nasabi sa kanya, Peter, do you love me? At every time na sasagutin siya ni Peter, ang sinasabi niya ang ating Panginoong Hesus, feed my sheep, feed my lamb, no? Ganun din po ang nangyari dito. Same principle, no? Kay Elijah at kay Elisha. Kung paano si Jesus ay tinanong si Peter patungkol sa kanyang pagmamahal bago siya binigyan ng assignment. Ito naman si Elijah ay tinest yung loyalty ni Elisha bago siya magkaroon ng tinatawag na mapunta sa kanya yung succession o yung pagpapasa, no? Yung kanyang pagpapasa sa kanyang pagiging isang double portion ng kanyang anointing. So, in other words, before God gives responsibility, chinecheck ang puso. Bago tayo bigyan ng isang responsibility ng Diyos, chinecheck niya muna yung puso. Kaya nga po, isang madaling tanong, paano natin malalaman na tayo tunay na may puso para sa pagiging alagad niya, paglilingkod, at sa isang responsibility, handa ba tayong manatiling malapit sa Diyos? Handa ba tayong sumunod kahit nasabihin nating mahirap o very challenging, no? At handa ba tayong manatiling tapat kahit walang nakakakita o nag-appreciate sa ating mga ginagawang ito? Because discipleship is not about knowing Scripture. It is about walking with God until His Word is finished in us, no? Ang pagsunod o pagiging disiplo ay hindi lang patungkol sa kaalaman, sa kasulatan o sa Biblia. Ito ay tungkol din sa paglalakad kasama ng Diyos hanggang matapos ang kanyang gawain sa atin na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. So, sabi natin ganito, in the plain language or in the plain words, if you want to grow as a disciple, do not just ask, no? Na hindi lang natin tatanong na ano ang gusto kong gawin, okay, para sa ating Panginoong Diyos, no? Ano ang maaari kong gawin para sa Diyos? So pwede rin natin tanongin na maaari ba akong manatili kasama ng Diyos? Yun po maaaring marami tayong pwede gawin para sa Diyos, pero paano? Hanggang saan tayo mag-stay, mananatili sa ating Panginoon Diyos sa ating mga journey bilang isang disipulo? Kasi nga po, kung gusto natin maging tagapanguna o mag-lead, matuto tayong maging tagasunod muna po, no? If we want to lead, first we must learn how to follow. Kasi nga po, ang balabal o ang anointing ay hindi basta-basta napupunta sa mga nagkikwit agad. Ito ay napupunta sa mga nananatili. Ang misyon ay dumarating sa mga nagtitiis. At ang mga next season para doon sa mga tunay na sumusunod at nag-i-stay para sa ating Panginoong Diyos ay tunay na mangyayari. Okay? So, nawa tayo lahat ay maging tapat ng mga disipulo ng ating Panginoon na patuloy na nagpapakita ng lubos na pagmamahal, pagsunod ng maayos at mabuti, at yun nga po nananatili hanggang wakas. Okay? Tinatapos yung ating mga misyon, yung ating mga calling, upang nang sa ganun ay tunay na makita natin na tayo ay karapat-dapat doon sa anointing na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. So yan lang po yung ating pag-uusapan
para sa umagang ito. At kung gusto pa natin maintindihan, no, inimbitahan ko po kayo mamayang gabi pag-usapan pa natin ito ng mas malalim, ng mas mahaba, at makikita natin itong mga kaisipan, karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos patungkol dito sa tinatawag natin isang pagiging tapat at malapit na pagsunod bilang isang disipulo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Patuloy, Panginoon, nagpapasalamat dahil hindi mo lamang kami pinili bilang mga anak mo. Kami ay pinagkakatiwalaan mo ng isang responsibilidad upang humayo at patuloy na ipaalam sa mundong ito na ang Kristo ay nabubuhay sa mga puso ng mga nagmamahal sa Kanya, ay gagamitin niya mightily, O God, upang ipakilala sa mas marami pang tao, upang ang pag-asa ng kaligtasan ay makarating sa lahat. Kaya nga po, Lord, maraming salamat sa patutuo na ito ng isang mentoring, ng isang discipleship model na pinakita ni Elijah at ni Elisha, na kung paano ang pagiging mananatiling tapat at malapit ay tunay na naroon, Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong anointing upang yung responsibility na ipinagkaloob mo ay tunay na magkaroon, O God, ng kaganapan at mangyari. Kaya Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy, Panginoon, na kumakapit sa iyo, na makita mo namin, Panginoon, na hanggang wakas ay patuloy kaming sasama sa iyo. Maraming pong salamat, O God, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na pagsumikapang maging katulad ni Kristo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa ating